Habang binabay ang mga pangunahing lansangan ng Pangasinan, mapapansin ng mga binibenta sa gilid ng daan ang kakaning ito na nakabalot sa dahon ng saging. Pero hindi po ito suman dahil ang kakaning ito ay gawa sa pinatamis na malagkit na bigas at niyog. At imbis na pakuluan ay iniihaw ito hanggang sa maluto. Tupig ang tawag dito. Dito sa Lawak, Pangasinan, isa sa mga gumagawa ng tupig ay si Aling Donna Ubusa. Magandang umaga po, ate. Good morning, girl. Gaano na po kayo katagal magluto ng tupig? 5 years. Tagal-tagal na rin po, ano? Pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano nyo po siya niluluto at yung mga kasangkapan po? Ang ginagawa ko rin, ipimix ko yung malagkit, then sukal, buko, then margarine. Tapos, pagkatapos na i-mix na yung ingredients niya, pwede nang balutin ng dahon ng saging. Tapos, ilalagay na lang dito sa lutuan. Meron po yung ibang tupig na dumidikit po yung malagkit sa dahon ng Oo, kasi yung ibang dahon naman, malambot yung yung dahon niya. Hindi, at para hindi tumikit yung yung malagkit sa dahon, nalagyan talaga ng margarine. Walang nasusulat kung kailan talaga nagsimula ang pagluluto ng tupig. Pero sinasabi noong 1960s, mas sumikat ito bunga ng masaganang ani nung panahong iyon ang sobrang malagkit. Sa iba pang sangkap at gawing kakanin, kadalasan daw na inihain noon ang tubig tuwing espesyal na okasyon gaya ng Pasko at Bagong Taon. Imbis na pera, ito raw ang madalas na ibinibigay sa mga batang nangangaruli. Galing siya sa salitang tupi or fold at saka dipig. Ang dipig ay to flatten. Ang tupig po ay tinatawag ding intumtum sa Pangasinan. Ito ay salita na nangangahulugan na niluluto sa baga. Ang Tupig Festival ay kasalukuyan ding pinagdiriwang ngayon sa bayan ng Lawak. Ang pagdiriwang na ito ay hakbang ng Lawak upang makilala ang kanilang bayan at ang kanilang kakanin. Hindi lamang sa probinsya, maging sa bansa na rin.